was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christian in honor for the resurrection. Ato ana. Sila rin ang desisyon ana. Why decision na ana sa balaang kasulatan? In order to make this claim sound theological, ilan ang gipangutlo ang mga teksto sa balaang kasulatan o ilang gigamit ang suporta niini. Ang mga theologians who are prominent enough to promote the sacredness of Sunday keeping, what they have done is that they took some text, verses from the scriptures in order to back up this statement and back up the claims. It was not an easy thing to do it. Karong panahon na makigsuunan, makita nimo ang daghan kay mga Christian apologetics gigamit ang mga teksto sa balaang kasulatan in order to defend this claim. But I just want to tell you, makigsuunan, it was the Catholic Church that decided that Sunday should be the day of worship for Christians in honor for the resurrection. Pero di mo na makita sa balaang kasulatan ng Ginoong Kristo karon kay Domingo man ko na banhaw, Domingo po ang adlaw sa simba, adlaw papahulay og adlaw nga balaan. Dili mo na makita sa balaang kasulatan. Ang ginabuhat niini nga atong mga higala nga mga sulpot, labi na kining punduka nga gitukod og mga Amerikano, ilahang ipamugos og ilahang ginapadayag kanunay nga ang simbahang Katoliko og ang balaang kasulatan nagkontra or naay gitawag og contradictions. So para mamahimong valid and legit ang ilahang presentations sa pagnigar, pagsupak sa pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa day of worship, mo na nga ilahag yung kanang ipakita kanunay nga ang simbahang Katoliko supak sa balaang kasulatan. Pero atong hinumduman nga di gyud mahitabo nga ang inventor nagasupak sa iyahang gitawag og invention. So tanang mga butang nga daw contradiction sa mga tao nga igo lang nagbasa sa libro sa inventor, igo lang nagbasa or nag-implement sa giingon sa libro nga gi-create sa inventor, ang masulabaw nakasabot ang inventor. Kung naay mga contradictions, ang inventor ang mo-explain. Dili katong igo lang nagbasa o igo lang nag-implement nga usay sukwahi na sa pangunahon na sa inventor. Remember nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, siya ang inventor ng balaang kasulatan. Buot na akong ipasabot nga siya ang responsable nga diin nag-create sa maong scripture, particularly kining sa New Testament. Kay actually kana mong Old Testament is received lang na niya eh. Received niya, pero tungod kay siya man ang gitagaan sa Ginoong Dios og kagahom to interpret that scriptures. So buti pasabot siya ang tag-iya sa karon nga panahon kay siyempre gikuha man sa Ginoong Dios ang otoridad sa pag-interpret sa balaod o sa scripture sa Old Testament. Kaya man dawata ang Ginoong Kristo, kaya man gidawat ang Ginoong Kristo sa otoridad sa pag-interpret gibalhin diha sa iglesyang iyang gitukod. Maningon San Pablo nga kay kita may usa ka Ginoo, may usa ka pagtuo. Nya kining usa ka pagtuo mo ni itudlo kanang gingon ni Ginoong Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So ang point nako mga sir ug mga ma'am, kung naa sila'y nakita og nahibaw-an na kuno contradiction na teaching sa nakasulat sa balaang kasulatan o sa simbahang Katoliko, ang angayan nga mo reconcile ni ana ang simbahang Katoliko. Kasi man ang inventor anang Biblia. Okay, kung wala ang simbahang Katoliko, wala may gitawag og Biblia. So, direta karon sa issue niya about the Sabbath. Kay ingon pa din nag-quote siya og ng libro, it was only the Catholic Church which decides that the day of worship must be on Sunday. So, ang nahitabo is ingon pa lang wala man na sa tawag na scripture. Mo ni dakong sipyat sa mga sulpot nga natukod ang ilang sekta subay lang sa pagbasa. Ang Biblia mismo nagtugan nga ang iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo gitukod aron pagtudlo, wag gyud ingon aron pagbasa. Wala na sa Biblia nga kinahanglan kung magtudlo ka kinahanglan babasa gitra po dito, wala. Kana nga teaching igo lang na nila gidawat gi-receive na nga teaching from Luther, wala na sa balang kasulatan
So kung ang prinsipyo nga kung di mabasa di tinuod, sila mismo ang nakasupa kay nagtudlo sila mga butang nga dili mabasa. Na kung di mabasa di tinuod. Ikaduha, wala po sa bala ang kasulatan nga sa tanang panahon kinahanglan ka magbase lamang sa scripture. No. No sir, no ma'am. Kay San Pablo gani mismo nag-ingon 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 nga hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong bot pasabot oral teaching og sa sulat. So mo di pasabot di pwedeng magbulag ng pulong oral teaching og kining gitawag og sulat. Pag magbuwag na ganina scripture na lang ka di na mo itudlo sa mga apostol. Galacia kapitulo 1 versikulo 7 hangtod sa 8 ingon pang San Pablo bisan gani kami usa ka anghel magtudlo kaninyo og mga ebanghelyo or faith or doctrine nga lahi sa among giwali ipatunglo. So kanang mga scripture ano wala sa Biblia, wala na sa Biblia. Og di na mo'y pagtuo pagtudlo sa mga apostol. Nga naman kay ang faith ilang nadawat pinaagi sa pagtudlo dili pinaagi sa pagbasa. Muna kung imong tan-awon ang first 300 years katong tawag ining mga kanabitong mga Kristiyano kani adto nga sumusunod sa mga apostol, always sila nagasandig sa teaching dili sa tawag ining document, dili mapresentian ang panahon na even gani ang mga apostol wa sila masayod nga or wa sila magdahom rather nga ilang writings himuon nga secret. Gini ang simbang Katoliko na nag-decide ana na kanang New Testament scripture maapil na sa sacred books. Ana ba? So karon, ang simbahang Katoliko ang nag-decide. Question, naabay otoridad ang simbahang Katoliko? Ato nang pangutanon og kinsa tag-iya ng simbahan na? Kay kung ang prinsipyo nato kay way otoridad ng simbahang Katoliko nahulog ba nga gitandi nila or gipareho nila ang simbahang Katoliko aning pundok nga ilang gipasakupan? No sir, no ma'am. Nga naman, kanang simbahang Katoliko o kanang sekta nga inyong gipasakupan, dili pareho in the sense nga kinang simbahang Katoliko gitukod man kini og Dios kanang inyo gitukod og tao. Mo nang wag gyud may otoridad. Mo nang ang inyong kaugalingon nga pundok nga way otoridad ayaw na ipariha sa simbahang Katoliko nga naay divine authority. Unsa man tong divine authority nga nasa simbahang gitugod ni Kristo? Kanang ingon ni Kristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Kanang giingon nga binding and losing refer ka na sa otoridad sa pagtundog doktrina o otoridad sa paghatag og disiplina. So, mo na kung mo matanawon ang balang kasulatan, ang naay otoridad ang simbahang Kristo. Nga naman, kikining mo ang mga tawahan na iyang gisugo, limang kag-ingon nga, ingon si Ginoong Kristo, kay gihatag man kanako ang kagahom sa langit ug sa yuta, mo nang ako nagapadala kaninyo. Sa pagpanlakaw sa tibuok kalibutan, paghimog mga tununan, bunyagi sila or bautismoy sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So kining simbahan nga yang gitukod na ani divine authority. Nya ang divine authority wala naglimin din na sa scripture. Kung dili na ay faith nga gipasa-pasa from the time of Christ until now ug ang nagbitbit ana ang reservoir ana ang tawag ining bayanan ana, ang nag-amping ana mao ang simbahang gitukod ni Kristo. So question, kanang paingon, it was only the Catholic Church decided that the day of worship was Sunday or Sunday. Naabay otoridad ng simbahang Katolika ni ana. Actually implementation na lang na eh. Kanang gingon nga decided implementation lang man sa katuyuan na Ginoong Jesucristo. Nga naman kay Hebrews chapter 7 ingon pa ni San Pablo, kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Unya apil sa balaod ang adlaw nga igpapahulay. Nga naman kay changeable magudla kung baga. Changeable na kanang term nga adlaw kay di ba basahan ang bala nga so kadaghang gisgutang adlaw ipapahulay nga dili adlaw ikapito. Dili weekly sabat pero gisgutan nga adlaw igpapahulay. Changeable siya. Ang dili ma-change kadtong moral aspect niya nga kinahanglan kang magsimba. So sa mga Hudyo, nganong adlaw ipapahulay ang gigamit nila, ngano man kinaulipon man sila sa Ehipto for not less than 430 years. Pero sa mga Kristiyano, asa man naulipon sa Ehipto? No. Naulipon sa sala. So gipagawas kita isip memorya sa pagpagawas na sa Dios kanato gikan sa atuang kaulipdan sa kasalanan kanang iyang kamatayon ug pagkabanaw.
Memorial ka na pagkabanaw, kadaugan na. Mo na nga, instead of Saturday, ilubong mas Kristo ang panahon na mo lang Sunday, mo nang Memorial of the Resurrection. Kay pagpadayag ka na nga kadaugan, pagpagawas, pagpahulay sa mga tao, gikan sa kaulipnan sa sala. Mo ni punto sa simbahan Katoliko, implementation na lamang ka na. Ang simbahan mo ini-implement sa kagustuhan ni Kristo. Nga kung ilisan gani ang tawag ining pagkapari, ilisan po sa bang balaod. Mayan mo San Pablo, Colossians chapter 2, verse 15 to 17, ingon pa niya, ayaw itugot nga may magsaway kaninyo kung unsa inyong kanon o unsa inyong imnon or bisan pa sa adlaw ipapahulay. Kay kining mao mga butangan landong lamang sa butang umaabot ug ang katumanan niini ang atong Ginoong Jesucristo. Mo na diha sa balang kasutan, wala kay makita nga tawagan ng single apostles nga nagtudlo concerning sa teaching concerning sa adlaw ipapahulay. Wala. Dahil na panahon nasulod sila pero wa mo sila moingon dito nga magkuan sila tawagan ng magtuman, manunlo, mangonvert. So kung pareho pa sa teaching, anong kinalam mo na i-convert? Diba? Lastly, ang otoridad sa simbahang Katoliko, dili mahiktan ni bisan kinsa. Nga naman kay ang otoridad nagikan kana kang Ginoong Jesucristo. So ang implementation concerning sa adlaw sa pagsimba naa sa simbahang Katoliko, kay ang simbahang Katoliko gitukod ni Ginoong Jesucristo, dili tinukod og Amerikano. So kanami mo nga dili man na mabasa sa bala ang kasulatan, ang sibot pasabot ninyo nga dili mabasa letra por letra. Kung sundon nato ang prinsipyo, kamo ang nagtudlog di way mabasa. Kana pa lang daan pag sunod-sunod sa adlaw ipapahuli nga amoy labot. Dili man na mabasa sa Biblia. Asa man na mabasa sa Biblia be? Dili na wa na mabasa sa Biblia. Asa pa na mabasa sa Biblia nga sila Joy propeta. Letra por letra. Kaya nila prinsipyo nga tawagan ng di mabasa kay di na mabasa letra por letra. Mo may prinsipyo nila. Sa ilaha na to napangitaon. Pero ang simbahang Katoliko dili ingon anay. Nga naman ang simbahang Katoliko naa na una before pa ni gawas ang Biblia. So dili pwede nga ibutang po niya kung galingon sa iyang gisulat. No. Mo lang kinahanglan ta usa sa atong gibasihan, magbasa tag kasaysayan nga naman kay paghatag ng pahimugat nga kanang maong simbahan na si Kristo mo itag iya. Kung si Kristo mo itag iya, so everything na iyahang isugo or iyahang i-implement base sa iyahang gitawag og otoridad nagikan kada kang Ginoong Jesucristo. Kay St. Luke chapter 10 verse 16 ingon pa ni Ginoong Jesucristo, si bisan kinsa nagdawat ninyo nagdawat nako ug nagdawat sa nagpadala kanako, si bisan kinsa nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako ug nagsalikoy sa nagpadala kanako. So sa dihang ang simbahang Katoliko di-decide nga ang adlaw isimba adlaw gitawag og Domingo pamulong kana ni Ginoong Jesucristo nganuman kay ang gagahom na ay kagahon magihatag ni Kristo diha sa iyang iglesia nga mo implementar sa iyahang kabubuton o sa iyahang kagustuhan. Kanang inyo ang milabot ana kay kanang inyong pundok itungkod man nag-Amerikano. Asa mo nagkang authority? Ang otoridad ninyo gikan sa Amerika. Ang otoridad ninyo kanang gikan sa inyong mga founders, mo nang wa gyud mo otoridad. Tama ra pud nga diha gid mo sa scripture ngano man kay wa man mo'y mga otoridad. Pero ang simbahang Katoliko dili ninyo maom sa inyong pundok. Nga naman kang simbahang Katoliko, divinely established organization or institution. So, ang iyang authority sa pagtudlo sa iyang doctrine o sa iyang disiplina, nagikan sa iyang founder nga si Kristo. Kanang inyo, malang, sige mo, scripture. Pero wag mo magkadimao, kay kanang inyong pundok, di man gitukod og Diyos. Gitukod magkano og kana. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanzano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po.